Si Jose Rizal ay itinuturing na pambansang bayani ng Pilipinas dahil sa kanyang makabagong pamamaraan ng pakikibaka para sa alayaan ng bansa mula sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Si Jose Rizal ang tinaguriang pambansang bayani ng Pilipinas sapagkat isa siya sa naging dahilan upang mapuksan ang isipan ng mga maumayang Pilipino na lumaban at wakasan ang pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa. Ngayon ay ating matutunghayan kung sino nga ba ang mas merong alam sa buhay ni Rizal. Kung mga bata nga ba o matatanda. Para sa unang katanungan, sino si Dr. Jose Rizal at bakit siya mahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas? Si Dr. Jose Rizal ay isang manunulat, manggagamot, at pambansang bayani ng Pilipinas. Mahalaga siya sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa pamamagitan ng kanyang mga akdang ginawa noon ay nakatulong ito upang mamulat ang mga Pilipino sa mga katiwalian at pang-aabusong ginagawa ng mga Espanyol sa kanila. Ay sa ikalawang tanong, ano ang pinakamahalagang ambag niya sa kasaysayan ng Pilipinas at paano ito naging dahilan ng pagbubukas ng kaisipan ng mga Pilipino? Isa sa mga naging ambag ni Rizal sa kasaysayan ng Pilipinas ay ang kanyang mga isinulat na akda, kung saan nakita at isiniwalat niya ang mga katiwalian at pang-abusong ginagawa ng mga Kastila at nagkaroon ng kaalaman o karunungan ng mga Pilipino tungkol sa kanilang karapatan at nagkaroon sila ng inspirasyon na lumaban para sa kanilang kalayaan. Para sa ikatlong tanong, sa iyong palagay, dapat ba na si Rizal ay ituring na pambansang bayani ng Pilipinas? At bakit mahalagang pag-aralan ang tungkol sa kanya? Para sa akin, nararapat lamang na ituring na pambansang bayani ng Pilipinas si Jose Rizal. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng kanyang akda na ginawa, kung saan isinawalat niya ang lahat ng katiwalian at mga pang-abusong ginawa ng mga Kastila o mga Espanyol sa mahabang panahon ng pananakop sa mga Pilipino. At dahil inaalan niya ang kanyang buhay at gumamit siya ng mapayapang paraan sa pakikipaglaban sa mga Kastila. At mahalagang pag-aralan ng tungkol sa kanya upang malaman natin kung ano-ano pang mga ginawa niya at mga naging ambag niya sa ating lipunan. Ang pangunahing ambag ni Jose Rizal sa edukasyon ay ang pagtingin niya rito bilang susi sa paglaya ng bayan at paggamit niya ng kanyang mga akda tulad ng Nulumitang Here at El Filibusterismo upang mamulat ang kamalayan ng mga Pilipino sa kanilang karapatan at pagkakakilanlan. Itinaguyod din niya ang edukasyon at nakatuon sa pagpapahalaga sa sariling bayan at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga kabataan upang maging malaya at makapag-ambag sa pag-unlad ng bansa. Ani nga niya, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Sino si Dr. Jose Rizal at bakit siya mahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas? Dr. si Rizal kung pagkanoan natin yan, talagang may saysay yung buhay niya sa mga Pilipino. Unang-una, kung baga tumatayo siyang example, diba? Example siya sa isang bansang yung bang sa panahon nila noon na abuso ng mga Espanyol yung nangyayari, hindi katulad din na abuso ng kapwa Pilipino. No? Noon na abuso ng mga Espanyol ang kanyang inihayag, binulgar, pinano sa mga tao, binuksan ang mata ng mga tao kung anong klaseng abuso ang ginagawa ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Kasi ang ano naman noon, yung pang-aabuso nila may kinalalaman sa kabuhayan. Yung kaya nga yun ay binunyag niya sa kanyang dalawang nobela, yung Nulumitang Here at saka El Filibusterismo. Sa kanyang libro na yun, parang isa-isa niyang tinalakay yung mga abuso ng mga Kastila na may parte sa lupa, na kung saan yung tinamkam ang mga lupa dito sa Pilipinas, ginawang kanila samantalang pag-aari ng mga Pilipino.
Ako po, second question is, sa iyong palagay, dapat ba na si Rizal ang turing na pambansang bayani ng Pilipinas? Oo, sa akin. Para sa akin, siya ang national hero, pambansa. Kasi mas malakas ang puwersa na, kumbaga tinta o yung ballpoint pen sa atin ngayon, ang panunulat, mas malakas ang yung hatak nun sa mga tao kaysa pagre-rebelde. Yung armed struggle ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay yung sa kanya naman kalayaan, ang kay Dr. Jose Rizal reforma. Hindi pa sa bansang Kastila. Kaya lang dahil naman doon, maraming napukaw na kaisipan dahil sa kanyang mga sinulat. Yun. At saka ang dami niyang mga exploits. Kaya para sa akin, si Dr. Jose Rizal ang dapat na pambansan ko. Last question po is, bilang isang retired teacher, ano po sa iyong palagay ang naging ambag ni Rizal sa Philippine society in terms of edukasyon nila? At bakit kailangan pag-aralan pa ang buhay ni Jose Rizal at mga gawa nito? Awareness siya naging ambag niya, awareness sa pagiging makabansa. Awareness ang mga tao at saka yung bang sa kanila nag-umpisa yung ng mga tao, ng mga Pilipino, ang kahalagahan ng pag-aaral. At saka yung pagiging malaking bagay ang panunulat pagdating sa reforma. Yung kahit nga ngayon tingnan niyo ngayon yung media, yun naman niya ang nangyayari. Balik sa panulat nun. Yung media ngayon, napakalaking ito sa bansa natin. Malaking influensya ito. Kaya lang, ang nakakalungkot lang sa media naman niya yung maraming fake, maraming black propaganda na kung saan ang nangyayari pa, kung ano pa yung matino, yun pa ang gusto nilang patayin, patahimikin at saka kung sino pa yung corrupt, yun ang nananaig na yun.